the state has taken a special interest in this case. Hindi po ganun, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ko magdidictate yan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito, establishment. Isipin mo, isang araw nawawala ang mahal mo sa buhay. Wala kang alam kung nasaan siya o kung anong nangyari sa kanya. Tapos may balita na may pamilya raw ng biktima na tumatanggap ng pera para umatras sa kaso. Ano kaya ang mararamdaman mo? Magagalit ka ba o magtataka kung bakit nila ito tinanggap? Ngayon, ito ang pinag-uusapan tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabonghero. May mga balita na may perang galing kay Charlie Atong Tang na ibinigay sa ilang pamilya ng biktima. Maraming nagtatanong kung tapos na ba talaga ang laban para sa justisya. Pero paano nga ba nagsimula ang usaping ito at ano ang sinasabi ng mga opisyal tungkol dito? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kinumpirma ng Department of Justice na may ilang kahanap ng mga nawawalang sabonghero ang umatras sa kaso laban sa mga iniimbestigahan sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Hindi malinaw sa kanila kung ano ang dahilan. Pero may hinala ang iba na ito ay dahil sa bayad o settlement. May mga tao na nagsasabi na malaki raw ang perang ibinigay kapalit ng pag-atras nila sa kaso. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, may naririnig silang ganitong balita pero wala pa silang hawak na opisyal na ebidensya o sinumpaan sa laysay. Ayon kay Remulla, hindi dapat pera ang magdedesisyon kung sino ang pwedeng mabuhay o mamatay. Wala tayong death penalty sa Pilipinas kaya kung pera ang magdedesisyon sa ganitong bagay, masama ang magiging epekto nito sa ating lipunan. Sa press conference, sinabi ni Remulla na patuloy nilang iniimbestigahan kung may panig na nag-aalok ng pera o nagkukumbinsi sa mga pamilya para umatras. Hindi rin nila tinatanggal ang posibilidad na may gumagawa ng paraan para mahinto ang kaso. Kahit may mga umatras, tuloy pa rin ang DOJ sa paghahanap ng katotohanan at sa pagsampa ng kaso sa mga responsable. Idinagdag pa ni Remulla na hindi ito simpleng pangyayari lang. Planado at organisado raw ang pagkawala ng mga sabonghero. Isa itong mabigat na krimen na hindi dapat basta kalimutan. Nananawagan din siya sa mga pamilya at saksi na huwag sumuko at makipagtulungan para makuha ang hustisya. May mga pamilya pa rin na hindi namatras sa kaso. Sabi nila, handa silang harapin ang kahit anong panganib para lang malaman ang buong katotohanan. Para sa kanila, mas mahalaga ang hustisya kaysa sa kahit anong halaga ng pera. Gusto nilang malaman kung sino talaga ang may kagagawan at kung nasa ang labi ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Naghahanap pa rin sila ng dagdag na ebidensya at tinitingnan ang galaw ng mga suspect bago at pagkatapos mawala ang mga biktima. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas dumarami lang ang tanong. Kung totoo nga na may naganap na bayaran, sino ang nagbigay ng pera? Magkano ang binigay? At ano ang kapalit nito? Hindi tinatanggal ng mga otoridad ang posibilidad na may mas mataas pang tao o mga organisadong grupo ang nagugutos ng krimen. Isa ito ngayon sa pangunahing sinusuri ng mga ating investigador. Para sa ilang mambabatas, mahalagang bilisan ang kaso. Inihiling nila sa Department of Justice at sa Philippine National Police na agad maglabas ng malinaw na resulta ng kanilang investigasyon. Ang sabi nila, mas mainam na malinaw at bukas sa lahat ng proseso para matigil na ang mga haka-haka at maling impormasyon na kumakalat sa social media. Kapag malinaw ang proseso, mas madali rin matutuha ang tiwala ng mga tao. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, marami pa rin kumaasa na darating ang araw na lalabas ang buong katotohanan at makakamit ng mga pamilya ng biktima ng hustisyang matagal na hinihintay. Pero habang may umaasa, may mga tao ring direktang nakararangas ng matinding panganib dahil sa kanilang partisipasyon sa kaso. Isa na rito si Julie Dumondon Patidongan. Ayon sa kanya, ilang araw nang may mga sasakyan siyang kahina-hinala na nakikita malapit sa kanyang tinitingnan. Minsan daw ay nakaparada pa ito ng matagal. Minsan naman ay paikot-ikot lang sa lugar. Napansin din niya na iba-iba ang oras ng pagdaan ng mga sasakyan. Kaya hindi niya maiwasang mag-isip na minaman-manan ang kanyang galaw. May pagkakataon din na pinaliparan siya ng drone itong mga nakaraang linggo.
Para sa kanya, malinaw raw na ito ay banta sa kanyang kaligtasan. Dahil dito, naniniwala si Patidongan na mas ligtas kung makapapasok siya sa Witness Protection Program. Ayon kay Justice Secretary Boying Remuna, binamadali na nila ang proseso para maisama si Patidongan sa programa. Kapag nangyari ito, magkakaroon na ng espesyal na pondo at dedikadong team para bantayan siya at ang kanyang pamilya. Dahil nilang matiyak na ligtas sila sa mga posibleng pangingin. Sabi ni Patidongan, hindi gobyerno ang kalaban niya, kundi mga masasamang tao na alam daw niya ang kanilang galaw. Kaya kahit takot siya, patuloy pa rin siyang nagbabantay sa paligid. Hindi niya sinusubukang lapitan o silipin ang mga sasakyaw kahit hina-hinala dahil delikado ito. Minsan pa nga, hindi mo makikita ang loob dahil tinted ang mga bintana. Ang ganitong mga sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kabigat at delikado ang kaso nito. Hindi lang basta nawawalang tao ang pinag-uusapan dito, kundi may mga taong handang sumugan ng buhay para lang maglabas ng impormasyon. At habang nangyayari ito, patuloy pa rin ang takbo ng investigasyon para tuguyin kung sino talaga ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabunyan. Matapos ang mga kahina-hinalang sasakyan na nakikita ni Patidongan sa paligid ng kanyang tirahan, nagpasya siyang tunin ang plate number ng isa sa mga ito at ipinacheck. Doon niya nalaman na hindi tugma ang nakaregistrang sasakyan sa mismong sasakyang nakita niya. Para sa kanya, malinaw na ito ay bahagi ng pagmamanman laban sa kanya. Agad siyang tumawag at inihulat na may mga taong nagbabantay sa kanyang bahay. Ayon kay Justice Secretary Boying Remuna, ligtas pa naman si Patidongan sa ngayon. Ngunit mas magiging panatag ang lahat kung magkakasama na siya at ang kanyang pamilya sa Witness Protection Program. Sinabi rin ni Remulla na may limitadong panahon para maisagawa ang mga hakbang, kaya mas mabuting tapusin mo ito habang malinit pa ang kaso at habang malinaw pa ang mga ebidensya. Ngunit sa kapila ng mga planong para sa kanyang proteksyon, isang mas mabigat na banta ang lumitaw. Ayon kay Patidongan, may nakarating sa kanya na balitang may malaking halaga na nakapatong sa kanyang ulo. Sinabi niya na umaabot ito sa 50 milyong piso, isang halaga na sinasabing ibibigay para patahimikin siya. Ito ay matapos niyang maglabas ng mga impormasyon bilang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Para sa kanya, hindi biro ang banta lalo na't may mga laking personalidad at makapangyarihang tao ang nadadamay sa kaso nito. Hindi lamang siya ang nanganganib, kundi pati na rin ang kanyang mga pamilya. Marami na rin sa kanyang mga kaibigan at kakilala ang nagbababala sa kanya na magdoble ingat at huwag basta-basta lalabas ng walang kasamang proteksyon. Dagdag pa ni Patidongan, simula nang magsalita siya sa publiko, tuluyan nang nawala ang kanyang normal na pamumuhay. Araw-araw ay may takot na siya at pangamba. Kapag may kumatok sa pintuan o may narinig siyang hilay sa labas, lagi siyang kabado. Hindi niya alam kung kailan nagsaan posibleng mangyari ang masamang panganib. May pagkakataon pa raw na habang nagpapahinga siya sa loob ng bahay, isang drone ring raw ang umikot-ikot sa ibabaw ng kanyang tinitingnan. Para sa kanya, malinaw na layunin nito ang pagmamangmahal at pangunakot sa kanya. Dahil nitong pinatindi ang kanyang takot, dahil na't may kasamang malaking amot ng pera. Ako nag siya kay patahimikin. Dahil sa lahat ng ito, nananawagan siya sa publiko at sa mga kinauupunan na agad na tumilos bago pa mangyari ang hindi kanais-nais sa kanya. Hiling niya na mabigyan siya ng sapat na proteksyon para sa kanyang kaligtasan at para na rin sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa panig ng DOJ, tiniyak ni Secretary Remulla na nakabantay sila sa sitwasyong ni Patidongan. Gumagawa sila ng paraan para mapabilis ang kanyang pagpasok sa Witness Protection Program. Para sa kanila, mahalagang mapangalagaan ang mga testigo na may hawak ng mahalagang impormasyon dahil sila ang susi para mabuksan at maisolba ang misteryo sa pagkawala ng mga sabungero. Sa kabuuan, malinaw na hindi simpleng kaso lang ang pagkawala ng mga sabungero. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng mga nawawala, kundi tungkol din sa tapang ng mga tao handang magsalita kahit pa may kapalit na panganib. Makikita rin dito kung gaano kahalaga ang proteksyon para sa mga testigo
lalo na kapag may malalaking pangalan at organisadong grupo ang sangkot. Nakakalungkot isipin na sa halip ng hustisya, pera at takot pa ang magiging dahilan para umatras ang ilang salamat. Pero sa kabila ng lahat, may mga tao pa rin na hindi sumusuga at patuloy na umang-asa na darating ang araw na lalabas ang buong katotohanan. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Patitongan, handa ka bang magsalita?